Sabi ng hari, siguro, hindi naman kasi ako magaling. Hari ako eh, hindi naman ako magaling mamana eh. Marami kanyang Kristiyano, mga kapatid. Bakit tumigil ka na sa pananalangin? Bakit tumigil ka na sa pagsusoul winning? Bakit tumigil ka na sa pagpupuri sa Panginoon na kagaya na ginagawa mo dati? Eh, Brad, kasi hindi naman kasi talaga ako worshiper eh. Hindi naman kasi talaga ako prayer warrior. Amen? Mahal na hari, bakit? Eh, hindi na ako pumana kasi ayaw naman akong tulungan ng propeta eh. Ayaw akong tulungan ng propeta, nakahiga lang doon. Masakit na eh, di ba? Brad, bakit? Bakit pag nagpipreach? Dati, masipag ka mag-is pa na magpuri sa Panginoon. Ba't yun hindi na? Alam mo kasi, Brad, ako lang kasi mag-isa. Nakakahiya pag ako lang, praise the Lord! Hallelujah! Amen! Ako lang kasi mag-isa, Brad, nakakahiya. Bakit masipag ka natin mag-pray na may grabe kasi di yung prayer mo sa prayer night? Dati, apat ngayon, ganda lang. Manangin niyo na mga Bakit? Kasi ako lang ang maingay sa prayer night. Bakit dati, Brad? Yung kamay, pulang-pula sa pagpapalakpak sa Panginoon, pag nagpupuri ka, bakit ngayon? Ano na lang? Medyo, ano na lang, gano'n na lang. Kasi ako lang maingay sa church eh. Nakakahiya naman. Ito matindi mga kapatid. Mahal na hari, bakit at tumigil sa pagpana? Siguro sabi ng hari, akala ko kasi yung tatlo sapat na. Alam niyo ba mga kapatid, na ang ating kalaban, amen, the Bible says, the devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ibig sabihin, hindi siya titigil hanggang may pagkakataon para silain ako at silain ka. Tama ba? Hindi na kasi ako nagpuri gaano, hindi na kasi ako nagpipray gaano, kasi akala ko yung 3 taon ko nang ginagawa yan. 10 taon ko nang ginagawa yan, akala ko okay na yun. Let me tell you something. The devil that you faced yesterday will not stop to challenge you today. Amen. And so the only way for me to fight back is to use the weapons of my warfare that is not carnal. Don't stop using it just because you used it yesterday. Come on, Rich. Ito matindi. Wala kasi ako sa mood. Wala ako sa mood, Brad eh. Wala sa mood, mga kapatid. Sino wala sa mood? Sabi, praise the Lord. Wala kasi ako sa mood magpuri, Brad. Pagod na pagod ako eh. Wala ako sa mood mag-pray. Pagod na pagod ako eh. Amen. Again, ang ating pong kalaban ay aatakihin tayo. Nasa mood ka man o wala. At ang tanging paraan na tayo ay makaligtas at manatiling higit pa sa mananagumpay ay kung ating gagamitin, hallelujah, ang ating pong sandakang espiritual. Ano yun? Ang ating pong pananalangin, ang ating pong pananampalataya, ang ating pagpupuri sa ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang linggo ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kung ilay patuloy natin, hallelujah, kahit tayo po'y pagod na mga kapatid, minsan, but let me tell you, hallelujah, kung ikaw ay nakipag-ispadahan, hindi mo pwede sabihin na, pagod na ako, ayoko na, dahil the moment na ibaba mo yung kamay at pagod ka, forever ka na matutulog. Kung kaya maraming Kristiyano ang napagod na mga kapatid. Amen, come on. Wala na, pagod na kasi. Nawala ng mood, nagsimula lang siya, wala na kasi akong mood. Brad na umatid ng prayer night eh. Pwede naman kasi manalangin sa bahay natin. Pwede ba yun mga? Pwede! Pwede! Pwede ba yun? But we're talking about spiritual arrows, mga kapatid. Amen. Pwede ka bang mag-arrow sa bahay mo lang?
target practice, pwede naman, di ba? But this specific arrow was special. Because this specific arrow was the arrow of the Lord's deliverance. Amen. Nung sinabi ni Pastor na tayo ay mananalangin, mga kapatid, this is not just any kind of prayer. This is the kind of prayer that brings deliverance. Konti na lang naniniwala. Amen. Lahat ng gusto magtagumpay sa Panginoon magsabi, praise the Lord. So, sayang ang oportunidad, mga kapatid. Ang ngayon ay hindi na may babalik. Ang mga pagpupuling, hindi ko na ipagkaloob sa Panginoon ay hindi na may babalik. O papaano ang mga pana na hindi ko na ipana ay hindi na may babalik, mga kapatid. Ang mga panalangin na hindi ko na ipanalangin ay hindi na may babalik. Amen. Ang pagkakataon na gumawa sa gawain ng Panginoon ay hindi ko na may babalik. Ang kahapon ay wala na. Amen. And so, when the opportunity comes, mga kapatid, dapat po natin panghawakan ang ating pana at ubusin, mga kapatid, sa kalaban. Hallelujah. Ang lahat po ng ating pong sandata. Amen. Because God expects for us to get complete and total victory. Last and then I'm gonna go. Okay, mga kapatid. Sa Luke 15 verse 4, sabi ng Bible, sino sa inyo ang merong 99 o 99 na tupa at pag nawala ang isa ay hindi iiwan ang 99 para hanapin yung isa. Amen. That this parable is talking about a very significant truth. Why? Because kung ikaw ay shepherd, alam mo na ang inaalagaan mong tupa ay bilang. Tama? At napakahalaga ng kawan ng tupa na bawal mawalan ng isa. Yes. Hindi pwedeng 99 lang, kailangan 100. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan 100. 100. Eh, 99.99. Hindi. Wala namang 99% na tupa eh. Wala namang kalahating tupa lang, mga kapatid. Di ba? Kailangan isa. Everybody say praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo ulit, kalahating tupa ko ba? Hindi ba? Tupa, mga kapatid, di ba? And so, ang sabi ng Panginoon, yung pang shepherd lalabas at hahanapin yung nawawalang tupa. Bakit? Because in the mind of the shepherd, 99 is not complete. It has to be 100. At ang tinuturo sa atin ng Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, sa mga bagay ng Diyos, sa bahay ng Panginoon, mga kapatid, may mga bagay na hindi pwedeng 99 lang. Kailangan kompleto ang isang buong set. Kung paano ikaw, hallelujah, ay bibili ng isang furniture set, hindi pwedeng ikaw ay bumili lamang, hallelujah, ng isang table na walang paa, dahil hindi yan table. Brad, magkano yung table na yan? 155,000. Pag pinutulong mo ng 4 na paa, magkano na lang? Pwede ba yung mga kapatid? Hindi pwede. Because when you talk about a set, it is not functional. It is function and purpose. It is not complete. Sa bahay ng Panginoon, may mga bagay na hindi magpa-function at hindi mag-work, mga kapatid, kung ito po'y hindi kumpleto, mga kapatid. Kailangan 100% and 99 won't do. In the next story, ang sabi ng Bible, hallelujah, there was a woman, hallelujah, na meron pong collection ng coins. At may isang coin na nawala. Now, notice, ang coin ito ay nawala hindi sa labas, sa bahay. Everybody say, nawala sa bahay. Nawala sa bahay. Tayo po'y nasa bahay ng Diyos, tama? Amen. Minsan may mga bagay na nawawala sa bahay ng Diyos. Amen.
Nasa loob siya ng bahay. Doon nawala yung importanteng coin. Hindi naman sa labas eh. Sa loob ng bahay. Again, minsan may mga bagay sa bahay ng Diyos na dapat andyan sana, pero nawala. Pero sabi ng Bible, yung babae, ginawa niya, kumuha po siya ng ilawan, at nagwalis ng nagwalis. Hanggang sa makita niya, mga kapatid, ang nawawalang bagay na importante, yung pong nawawala.